daming umiyak. Isa na ako ron na iyakan. Ay, ganun pala yun. Ha? Di mo rin mapigilan palang hindi maluluha ka. Kasi, hello kabayan! Always think positive! Ayan. Aga tayo nagising. 4:30 tumayo na ako. Naka-alarm ako 4:11 tsaka 4:30. So yung pangalawang tunog doon ako tumayo. So nagluto lang tayo ng kanin tsaka itlog tsaka yung natitirang luncheon meat. Yun na lang pinabaon ko kay Bunso. Ayun nga 'di ba binalot ko. Kasi maaga ang pasok niya ngayon. Hanggang alas 4 siya. So, sabay na lang sila ng papa niyang uuwi mamaya. Ayan si Mr. Ligo ka na. Maliligo. Morning. Morning daw. Inom pala ng barley. Oo. Pag umaga kasi uminom kami ng barley. Ako din, tapos ko lang uminom ng barley. So, medyo madilim pa. Ayan, kung nakikita nyo. Hintayin ko lang medyo lumiwanag. Tapos, maglalakad na ako. Dati, alas 5 nakakapaglakad na ako. Kaya lang ngayon, mahaba-habaan. Oo, mahaba-haba na yung dilim ngayon. Dati hanggang 5 o'clock maliwanag na. So ngayon, siyempre, di pa tayo makakapaglakad ng ganyan. Pakakala nila. Tingnan niyo pa, oh. Medyo madilim-dilim pa. Hintayin ko pa, mga 5 minutes siguro, bago tayo umalis. So, deliver tayo. Ito yung kagabi na isort ni Mr. Ako kasi, yung i-deliver ko ngayon, tsaka yung nandun, yun. Nakikita niya. Ako, yun ang na-isort ko kahapon. So, hindi ko pa nailigpit dito. Mamaya na ako magligpit pag uwi. May hugasan pa nga ako mga plato eh. So, yun. Iwanan ko na sila yan nito. Kasi si Bunso, bago umalis si Mr. niya, nagigisingin niya. Bago 6:30 na, patokin muna. Kasi magbabash yun eh. Hindi siya pwede sumabay kay papa niya dahil nga 9:30 pa yung pasok niya. So, masyado naman siya maaga kung sasabay sa papa niya. 7 o'clock, maghintay lang siya doon. Kaya yun. So, lalakad na tayo nito. So, balikan ko na kayo mamaya at magde-deliver muna ako. So, yan. Balik tayo. Aray ko, sakit na mga paa ko. Nire-relax ko muna yung mga paa ko. Katatapos lang nating maglakad, mag-deliver. Diyan muna kayo. Hindi ko kinuha yung aking tripod. Ayan. Nanood-load muna ako. Pahinga ko lang yung mga paa ko bago ako magdilig. Magdidilig ako doon sa Kasi ilaalagaan ko yung mga tanim kong talbos na kamote. Medyo may mga na sila, dahon. Kaya kailangan dinidiligan yan lagi eh. Kaya ako lang yung paa ko, sakit. Dahil sa sapatos. Ang haba ng nilakad ko. So, ang dineliver ko, ilan yung dala ko kanina? 80 ba? Tapos 70s. Ang una dala ko, 130. Tapos bumalik ako rito, nagkarga ako ulit.
80. Pero may natirang 10 eh. So, 70. So, 200 lahat. 130 plus 70. So, 200 houses na yung mga na-deliveran ko. So, bukas uli ng umaga, doon naman sa kabilang area. Kasi yung iba naman, si Mr. naman na magdi-deliver eh. So, bukas ng umaga ako. Ayan, ang sakit ng paa ko talaga humihilab yun sa mga daliri. So, yun. Umalis na si Bunso. Pumasok na. Na siya? Nagbus. May work yun eh. 9:30 to 4 o'clock ng hapon. So, sabay na silang uwi mamaya ni Mr. Ngayon wala tayong ulam. Diba, pinaulam ko lang sa kanila yung lutuan ko lang sila ng itlog tsaka yung natitirang luncheon meat. So, yun ang baon ni Bunsoy luncheon meat. Si Mr. naman, lutuan ko ng fish fillet. Yung isang fish fillet na lang. Buttered fish fillet. So, isa lang yun. So, ako ang walang ulam nito. Ay, may paa ng manok pa yata natitira. Yun, pwede kong kainin yun. Kaya maghanap na lang ako ng iba. Baka hanapin ni Mr. yung gusto niya rin yun. Itira ko na lang sa kanya. Sakit ng paa ko talaga. Pero at least na-exercise tayo, pinawisan tayo. Hindi pa ako nagtanggal nito. Pero yung best ko, tinanggal ko na tsaka yung ito. Kasi nga, magdidilig pa ako. Buti nga hindi masyadong tirik yung araw. Pahinga ko lang yung mga paa ko nito. Kapla maiba ako. May kato. Alam niyo bang buhat nung makalawa, tsaka kahapon, sa kakapanood ko sa kasi sinusubaybayan ko sila noon pa eh. Yung kay Camelo and Yashel TV. Talagang nakakabigla. Nagbigla kami ni Mr. Nung nanonood ako, tapos nabasa ko yung mga comment. Akala ko nung una, nasa hospital lang. Okay si Yashel. Yan, papakita ko dyan yung niya. Matagal ko lang sinusubaybayan ng mga yan eh. Doon pa kay Ahern family. Tapos, yun, nagkanya-kanya na silang YouTube. Kaya nasubaybayan ko yung buhay nila. Nabigla ako. Bigla kami ni Mr. nung nabasa ko yung sabi ko, siya Yashel, sabing gano'n. Kasi nabasa ko mga comment, RIP, sabi nila. Lahat ng mga subscriber nila, ang daming nagulat. So, yun, nagulat kami ni Mr. Habang pinapanood ko yung mga kamag-anak nila na nag-upload, nag-update about doon kina Yashel. Ang daming umiyak. Isa na ako ron na iyakan. Ganun pala yun, no? Yung, alam mo yung, dahil matagal mo na siyang sinusubaybayan. Tapos bigla-bigla na lang, mabibigla ka. Malalaman mong na siya. Yun, namatay na. Kaya, tabang, di mo rin mapigilan palang hindi, maluluha ka. Kasi, aniliit pa ng mga bata, yung mga anak na iniwan niya. Lalo na yung si Caleb, yung bunso niya, ilang taon na ba yun? 3 years old pa lang ata o 2? Nandun sa na yon. Tapos si Camille, 4 yung anak niya eh. Tapos yung panganay niya, high school na rin. Pero hindi ko alam kung second year na ata. Tapos si Carmelo, tapos si Carl, tapos si Camille, tapos si Caleb. Puro sila. 4 na anak. Maliliit pa. Kaya yung pinakapangalan niya, yung high school. Ayan. Ang aga nilang naulila. Kaya ang daming umiyak talaga mga subscriber. Naawa sila sa mga bata. Si Camille tsaka si Caleb, mga pa yun. Wala pa silang kaalam-alam. Akala nilang tutulog lang yung mama niya. Nandun sa kabaong. Ay, nako. Di ko nga rin naman biglaan. Tapos nabasa ko dun sa tinignan ko dun sa Facebook ni Bibera, ni Camelo. Ayun, sumagot siya kasi ang dami nagtatanong bakit biglaan yung pagkamatay ng asawa niya, si Yashel. Anong cause? Alam namin diabetic talaga si Yashel. Kaya lang, bigla naman eh. Alam mo namin may maintenance naman siya. Ngayon pala, yung sinabi niya? Yung, biglaan yung sepsis. Ngayon, nandito sa tingnan ko uli. Ayan, sepsis nga, tama. Ayan, pakita ko sa inyo. So, ayan.
Kasi marami doon nagtatanong. Ayan, ang dami kasi nagtatanong. Sabi niya, Tagalog to eh. Ano natin sa original. Ayan, sa mga nagtatanong, sabi niya, kung anong sakit niya, Shell. Yan, yung asawa niya, si Kuya Nobibera. Yan po ang sagot, sabi niya. Sorry kung hindi ko kayo masagot sa message niya. Sabi niya, gano'n kasi siguro maraming nagme-message sa kanya. Kasi biglaan nga naman ang pagkamatay ni Yashel eh. Tapos ito yung sinend niya. Ito pala yung naging cause ng kanyang biglaang pagkawala. Ayan ang pinos niya, oh, sepsis. Is a serious condition that happens when the body's immune system has an extreme response to an infection. The body's reaction causes damage to its own tissues and organs. Ayan, no? Sepsis can affect anyone, but people who are older, very young, pregnant, or have other health problems are at higher risk. So, yun, siguro ganun na nga yung immune system niya. Humina, hindi nakayanan. Ayan yung ibig sabihin ng sepsis. Pinos na lang ni Camelo. So, ang daming ano. Ayan si Yashel. Yung kumaring ito. Ito yung, ang daming nag-message. Tapos, ito siya. Ayan. Mga post ni, ng asawa niya, si Camelo. Nakakagulat talaga. Kaya, nabigla ako. Bigla kami ni Mister. Tapos, meron dito, meron siyang ito yung channel niya. Ayan. Ito, puro re-upload na lang siya, oh. Yung mga dati pa nilang mga video, in-upload. Hindi siguro nila na ayan. Yan na muna yung ina-upload ng asawa niya. Ayan ang pinapanood ko. Yung pamilya na to. Ayan, si Yashel. Ayan. Kaya condolence, Camelo. Ayan ang mga anak niya, oh, di ba? Ang liliit pa. Ito yung pinakabunso niya. Ito si Camille, si Carl, tsaka si Carmelo. So, yan ang mga iniwan niya, si Yashel. Ito si Yashel. Naging silent viewers na lang nila ako. Minsan, pag may time ako, nakakapanood ako. Pero buhat noon, nasubaybayan ko yung mga nila, buhay nila. Tapos minsan, pag di ako nakapanood na sa mga bagong upload, nire-recap ko na lang nga eh. So, lately nga, hindi ako nakapanood sa kanila. Tapos nung manood ako, nagulat na lang ako sa mga comment. Yung nga, dati, puro get well soon, fast recovery, ganun-ganon. Aba, nung nanood ako nung makalawa, RIP na yung naka-comment, kaya nagulat kami ng mister ko. So, yun, nakakalungkot lang talaga. Yung mga dati mo sinusubaybayan, tapos yun. Yung, lagi mo nakikita sa kusina, mga anak niya, wala na. Biglaan talaga. Ang bata-bata pa ni Yashel. Mga 30 plus pa lang ata siya. So, yun. So, yun na, ko lang sa inyo. Kaya pag napapanood ko yun sa mga kamag-anak niya, kasi puro vlogger yung mga sa isang compound nila dun eh. Dun pinakita yung burol nga. Maluluha ka talaga din. Kasi alam mo yung nasanay ka rin nakikita mo siya dati sa vlog. Tsaka hindi mo siya inasahan na ganon. Biglaan talaga. Kaya sabi nga nila, life's too short talaga. Kaya kailangan talaga maging ka na lang, kontento ka na lang kung anong meron. Gumawa ka na lang mabuti. Yan, hindi mo talaga alam kung hanggang kailan ka lang dito sa mundo, Baka kaya lang ang kinakalungkot naman sa subscriber kasi ang liliit pa ng mga bata, lalo na yung bunso niya kakaano lang noon o ilang taon pa lang, makamama yun eh, tsaka si Camille din, syempre iba pa rin kasi yung may nanay sa bahay, diba? Kaya pala si Camelo hindi matuloy-tuloy sa pag-abroad, yun pala yung magiging dahilan. Ayan, pumasok ang 2025, yun na pala yun. Kasi apply siya ng mag-abroad, hindi siya, aalis na lang yan, pero parang napopostpone ba, parang ganun, hindi natutuloy. So, yun pala yung magiging reason. So, yan, magbilig na tayo, baka tumirik ng gusto yung araw, hindi na ako makalabas-labas dito. So, yan, see you na lang mamaya. So, magdilig muna tayo. Mahangin kaya mga to. Ayan.
Eh, yung mga talbos. Kasi natin mag-cup tayo. Ito, oh. Nilagyan ko ng cover kasi masyadong mainit. Yan. Kagabi inaano ko. Ay, mga tanim natin talong. Kita nyo. Yung mga bunga na yan. Oh. Ayan. Ito yung mga kamatis. Diba? Yung mga bulaklak pa. Sa umaga, tinataas ko to. So, may mga tinanim na ako rito, yung mga buto. Nandiyan sa gilid. Yan, nabuhay na yung malunggay. Tapos, ito yung ating talbos. Hindi ko alam kung di pinasukan ng ano to. Inaano ko kasi, dahil yung mga, mababait na, nanganganak ng uod. Kinakain tong aking dahon ng talbos. Ayan, oh. Ito yung mga bagong tanim. Ayan. May mga dahon na. Diba? So, didiligan ko muna. Diligan natin. Mga konting sili pa tayo. Hindi ito pala pakita ko sa inyo. Nilinis ko. Yan. Nag-trim ako kahapon. So, didiligan na lang natin. Yan, tapos na tayo magdilig. Ganda nito, oh. Mukadkat. So, ayan. Ito na lang yung kakainin natin. Wala. Hindi na ako naglutong ulam. Mamaya na lang ako maglulutong ulam. Kalalabas ko lang nung pork belly. Pwede na kaya to. Ayan. So, yan yung mga niya. Sangkap niya. Ito, nilagay ko na. So, ayan. Yan lang ang kakainin natin. So, lagay ko lang yung ibang sangkap. So, yan. Nilagay na natin yung mga sangkap. Ano lang natin ng ilang minutes para lumambot yung noodles. So, yan lang. Tapusin na natin yung vlog natin. Kakain lang naman ako. Ito pala yung lulutuin ko mamaya, oh. Binabad ko muna. Hindi ko kasi nailabas kaagad dyan, eh. Kasi hindi ko nga alam ano lulutuin ko. So, mamaya, lutuin ko yan. Bahala na kung anong pwedeng lutuin dyan sa ating pork belly. So, makulimlim. At, may gagawin pa sana ako, kaya lang wala ng araw. Inalis ko kasi yung mga basahan dito, oh. Ayan, oh. Wala yung mga basahan. Ayun. Lalabang ko sana. Saan ba? Yung makita rito. Mga basahan. Siguro, mamaya ko na lang version o bukas na umaga. Kasi, naglagay na ako ng dito. Pamalit. Ayan. So, yan. Paalam na ako. Kita-kita lang tayo sa mga susunod naming videos. See ya.